Target ng Saraw Motors Incorporated na ilabas ang kanilang kauna-unahang fully electric jeepney, e-jeepney, sa ikatlo o ika-4 na bahagi ngayong taong 2026. Ito ay matapos ang 7 dekada ng kumpanya sa paggawa ng mga tradisyonal na jeepney sa bansa. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Inaasahang makikita sa mga kalsada sa huling bahagi ng 2026, sa pagitan ng July hanggang December 2026. Kayang tumakbo ng e-jeepney ng hanggang 300 kilometro sa isang buong karga at may kakayahang ma-charge sa loob lamang ng 45 minuto. Layunin nitong panatilihin ang iconic at tradisyonal na anyo ng jeepney habang sumusunod sa mga makabagong pamantayan ng Public Utility Vehicle Modernization Program, PUVMP, ng gobyerno. Nakipag-alyansa ang Saraw Motors sa mga eksperto sa electric vehicle upang maisama ang lokal na sining at craftsmanship sa makabagong teknolohiya. Nagsimula ang kwento noong 1953 nang si Leonardo Salvador Saraw, isang dating kalisya horse-drawn carriage na tsuper na may grade 6 lamang na edukasyon, ay nakakita ng isang pagkakataon sa negosyo sa sobrang mga jeep ng militar ng Amerika na naiwan ng mga puwersa ng US gamit ang 700 pesos lamang at ang kanyang kakayahan bilang panday at mekaniko. Itinatag ni Leonardo ang Saraw Motors sa Las Piñas City. Hindi lang niya inayos ang mga jeep, muli niyang inisip ang mga ito. Pinahaba ang chassis para magkasya ang mas maraming pasahero at pinalamutian sila ng maningning na sining na nakabihag sa diwan ng Pilipino. Dahil sa pagpapatupad ng PUVMP, nahinto ang bentahan ng mga tradisyonal na jeepney dahil hindi na ang mga ito maaaring irehistro para sa pampublikong transportasyon. Kasabay ito ng target ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, na mailipat ang nasa 6,000 tradisyonal na jeepney patungo sa pagiging e-vehicles ngayong taon. Nag-aalok din ng Department of Trade and Industry, DTI, ng e-Transport Loan Program na may 1-year grace period, upang matulungan ang mga maliliit na operator na makabili ng mga electric vehicle gaya nito. Inaasahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, na nasa 6,000 tradisyonal na jeepney sa buong bansa ang lilipat sa electric vehicles, EVs, bago matapos ang taong 2026. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, ang hakbang na ito ay bahagi ng pagtalima sa Electric Vehicle Industry Development Act, EVIDA Law, o Republic Act 11697. Sa ilalim ng batas na ito, mandatory para sa mga Public Utility Vehicle, PUV, operator na gawing electric vehicles ang hindi bababa sa 5% ng kanilang kabuoang kota. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 120,000 na jeepney ang pumapasahero sa bansa, kaya ang 5% nito ay katumbas ng 6,000 units. Maaaring humiram ng hanggang 1.5 na milyong piso bawat sasakyan, na may maximum cap na 3 na milyong piso kada operator. May isang taong palugit, 1-year grace period, kung saan walang babayarang principal o interes ang operator. Magsisimula ang 6.7% annual interest rate sa ikalawang taon, at maaaring bayaran ang loan sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Malaking tulong ito laban sa pabago-bagong presyo ng petrolyo. Tinatayang aabot sa 80% ang matitipid ng mga driver sa kanilang daily operational costs kumpara sa paggamit ng diesel.
Nagpaplano ang LTFRB na magtalaga ng mga dedikadong ruta na para lamang sa mga electric PUVs upang mas mahikayat ang mga operator. Mas malinis ang biyahe dahil walang ibinubugang maitim na usok ang mga e-jeepney kumpara sa mga lumang combustion engines. Bukod sa mga jeepney, kasabay ding nag-iiba ang takbo ng iba pang pampublikong sasakyan. Nasa 50,000 taxi units na rin ang nagsisimulang lumipat patungong electric vehicles. Ilang malalaking kumpanya ng bus ang naghain na rin ng aplikasyon para sa mga hybrid units. Ang pagdating ng mga hybrid bus units sa Pilipinas ngayong 2026 ay itinuturing ng LTFRB bilang isang malaking game changer para sa bansa. Ang teknolohiyang ito ay pinagsamang kuryente at crudo, diesel-electric hybrid, na naglalayong maging mas matipid, eco-friendly, at komportable para sa mga bumabiyahe. Noong February 2026, opisyal na inilunsad ng Genesis Transport Service, Incorporated, sa pakikipagtulungan ng Panlalawigang Pamahalaan ng Bataan, ang unang opisyal na fleet ng 10 electrified hybrid passenger buses sa bansa. Bumabiyahe ang mga modernong unit na ito mula sa Balanga City, Bataan hanggang Parañaque Integrated Terminal Exchange, PITX, at pabalik. Layo nitong magsilbi sa mga dumaraming manggagawa at mamumuhunan sa mga economic zone ng Bataan. Ang 1 kilowatt na konsumo ng kuryente ng hybrid bus ay katumbas na ng lakas ng 1 litro ng diesel. Ang bawat 1 kilowatt ng kuryente ay nagkakahalaga lamang ng 11 piso hanggang 13 piso at 50 sentimos, kumpara sa presyo ng diesel na kasalukuyang nasa higit 50 piso bawat litro. Dahil may tulong mula sa electric motor, mas kaunti ang stress sa makina, kaya mas mababa ang gastos sa pagkumpuni kumpara sa mga tradisyonal na bus.